Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Ayon nga sa general knowledge, marami pang parte ng mundo ang hindi pa nararating ng mga tao. Ito ay ang mga lugar na tinatawag na untouched o yung hindi pa na-explore ng ninuman. Ang mas nakakagulat pa, may mga tao pa pala sa area na ito na walang kontak sa ibang tao sa labas ng kanilang isla. Sa ngayon, pinaniniwalaan na 100 na grupo ng tao o tribo ang nabubuhay na hindi pa nakokontak o walang kontak kanino man. November 17, 2018, ang lalaki na si John Allen Chau ay sumakay ng isang bangka at nagpunta sa North Sentinel Island, isa sa mga untouched na isla sa buong mundo. Umaasa si John na siya ay tatanggapin ng mga tao doon. Subalit, matapos noon ay hindi na nakauwi pa ng buhay si John. Si John Allen Chau, 26 years old, ay ipinanganak ng December 18, 1991 sa Amerika. Pero siya ay lumaki sa Vancouver, Washington kung saan siya namulat sa mga adventures. Si John ay bunso sa 3 magkakapatid. Ang nanay ni John ay si Linda Adams Chau, ang organizer ng Chi Alpha, isang Christian fellowship group. Ang kanyang tatay naman ay si Pratik Chau, isang psychiatrist na mula China. Palaging nagka-camping at nag-hiking ang pamilya ni John. Hindi nagtagal, ang hilig niya sa mga adventure ay inilalagay niya sa kanyang mga blog. Sa blog, sinasabi ni John na madalas siyang makakita ng mababangis na hayop. Dumadaan siya sa mga mapanganib na bangin at minsan ay kumakain siya ng mga berries kahit hindi niya alam kung pwede itong kainin. Sa blog ni John, ang kanyang personal na motto ay, sulitin ang bawat magandang pagkakataon ngayon dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero walang nakaisip na ang pagmamahal ni John sa adventure ay siyang magdudulot sa kanya ng kapahamakan. Mabait si John pero habang lumalaki, hirap siyang makipagkaibigan sa kanyang mga kaedad. Miski nga sarili niyang identity at kung ano ang kanyang gusto ay hindi niya alam. Pero naging isang soccer coach si John at nagtrabaho sa isang NGO. Taong 2008, sumama sa school mission trip si John papuntang Mexico. Dito na nga nagsimula ang passion ni John sa pag-aaral ng mga relihiyon at pagiging isang Christian missionary. Ito rin ang nakita ni John na calling sa kanyang buhay. Hinangaan ni John ang sikat na missionaries na sina David Livingstone at Jim Elliot. Si Jim ay naging sikat nang mamatay siya sa edad na 28 years old matapos siyang masibat habang nangangaral sa Waraoni people na isang indigenous group sa Ecuador. Sobrang idolo ni John ang mga misyonaryo at nagpasya siya na gagawa din siya ng kanyang kawang gawa sa mga tao. Habang tumatanda si John, mas napapadalas nga ang paglohok niya sa mga Christian missionary trip. Lagi din siyang nagbo-volunteer sa iba't ibang mga lugar. Nakarating na nga si John sa Mexico, South Africa at Iraqi Kurdistan. Masaya si John na sa wakas ay nahanap na niya ang purpose sa kanyang buhay. Halos lahat ng oras ni John ay inilalaan niya na lamang sa pangangaral at pagtulong sa kanyang kapwa. Taong 2015 na nagpunta si John sa Andaman Island sa Indian Ocean. Dito nadiskubre ni John ang tungkol sa North Sentinel Island. Ang North Sentinel Island ay isang archipelago na nasa gitna ng India at Thailand. Isa sa mga indigenous tribe na hindi pa nakakontak ni naman sa mundo ay naninirahan sa North Sentinel Island. Sila nga ay tinatawag na Sentinelese. Pero walang nakakaalam kung ano ang tawag ng mga Sentinels sa kanilang mga sarili. Tinatayang ang populasyon sa North Sentinel Island ay 39 lamang. Pero pinaniniwalaan na 400 talaga ang mga tao sa isla. Itinuturing ang Sentinelese na uncontacted o ibig sabihin na bubuhay ang tribo na ito na walang interaksyon sa kahit kanino sa labas ng kanilang isla. Simula nga nang nadiskubre ang tribo noon ng 1800, tumanggi na silang makipag-ugnayan sa kahit na sino na hindi miyembro ng kanilang tribo. Sinabi ng mga sumubok na puntahan ang North Sentinel Island na bayolente ang mga tao doon kapag may gustong pumunta sa kanilang isla. Ang mga eroplano na lumilipad sa ibabaw ng North Sentinel ay pinapana umano ng mga taga-tribo. Sa mga report, ang mga taga-North Sentinel ay gumagamit ng pana na may lason at sibat. Taong 1956, ang North Sentinel ay idineklara ng India na reserve.
Ibig sabihin, iligal o ipinagbabawal ang paglapit sa tribo na nakatira doon. Nang sa gayon nga ay mapanatili ang ganda ng isla at hindi maistorbo ang mga tribo. Pati nga ang pagkuha ng larawan sa isla ay hindi rin pinahihintulutan. At para walang makarating sa isla, may isang barko na nagbabantay na malayo dito. At dahil sa napaka-misteryoso ng isla, marami ang gustong aralin ang pamumuhay ng mga tao doon. Lalo na at pinaniniwalaan na nasa Stone Age pa din ang mga tao sa isla. Kaya magpahanggang ngayon ay gumagamit pa din ang buong tribo ng sibat at pana. Ang kanilang sibilisasyon ay parang ala Tarzan ang buhay. Walang internet, hindi nag-aaral ang mga tao at hindi nagtatrabaho. Sa madaling salita, madalas at kain-tulog lamang sila. Ang pagkain ng mga Sentinelese ay mga prutas, itlog, baboy at ibon na nakukuha lamang nila sa isla. Halos wala ding suot ang mga tao sa isla tulad ng unang panahon. May chismis pa nga na ang mga tao sa isla ay kumakain ng kapwa nila. Subalit wala namang lumabas na ebidensya na magpapatotoo sa chismis na ito. May eksperto din na nagsabi na kaya matapang daw ang mga Sentinelese ay dahil dati kinidnap sila ng mga marino at ginawang alipin. Sa ating pagre-research, nakita ko nga ang ilang video at larawan na kinunan daw umano sa North Sentinel Island. Taong 1991, nangyari nga ang first and only friendly contact sa North Sentinel Island sa pamamagitan ng isang grupo ng mga scientists. Kasama sa grupo na ito ang isang babaeng doktor. Pinaniniwalaan na dahil sa babae na ito, hindi inatake ng tribo ang buong grupo. Sa mga larawan, makikita nga ang mga grupo ng scientists na malugod na tinanggap ng tribo. Sa isang video naman, makikita na may grupo ng mga lalaki na nakasakay sa bangka at papunta sa isla. Sa isla, makikita ang mga Sentinelese na hawak ang kanilang mga pana at tila handang umatake. Pero sa dulo ng video, hindi na tumuloy ang mga lalaki papuntang isla. Nang nalaman ni John ang tungkol sa North Sentinel Island, napagtanto niya na kailangan niyang makilala ang mga Sentinelese at ipa-convert sila sa Kristiyano. Naniniwala kasi si John na ang isla ay kuta ng mga naniniwala sa demonyo dahil hindi nila alam ang tungkol sa Kristyanismo. Sinabi ni John sa kanyang mga kapwa preacher na miyembro ng Christian group na All Nation na gusto niyang iligtas ang mga tao sa North Sentinel Island. Hindi naman ipinaalam ni John sa kanyang pamilya ang plano niyang pagpunta sa isla dahil alam niyang delikado doon. Sa loob nga ng 3 taon, tila na-obsess si John na makarating sa isla. Laging sinasabi ni John na dapat raw makapunta siya sa isla dahil ito ang kanyang calling at mission. Taong 2018 nang makakuha si John ng oportunidad para makontak ang tribo sa North Sentinel. Ito ay kahit alam ni John na iligal ang kanyang gagawin. At para nga maghanda sa kanyang expedition, sumailalim si John sa medical at linguistic training. Nagdala din si John ng mga vaccine at regalo para sa mga tribo. Sa kabila nito, hindi ipinaalam ni John sa Indian authorities ang tungkol sa kanyang pagpunta sa isla. Hindi din sinubukan ni John na kumuha ng pahintulot sa pagbisita sa isla. Sa isip ni John, hindi siya natatakot sa pwedeng may mangyari sa kanya dahil pakiramdam niya sapat na ang experience na kanyang naging adventures noon. October 2018 nang nagpunta nga si John sa Port Blair na malapit sa North Sentinel Island. Dito nga ay nag-self-quarantine si John ng ilang araw sa isang safe house. Nang sa gayon ay hindi mahawaan ni John ng kahit anong sakit ang tribo. November 15, sinuhulan ni John ang 5 mga mangingisda para dalhin siya malapit sa North Sentinel Island. Nung una tumanggi ang mga mangingisda pero nakumbinsi din sila ni John. Nang si John nga ay malapit na sa isla, sinabi ng mga mangingisda kay John na hindi na sila pwede pang lumapit sa isla. Pero hindi pumayag si John. Naglayag mag-isa si John sakay ng maliit na bangka, dala ang kanyang mga regalo para sa tribo at isang waterproof na Biblia. Nang nasa pangpang na si John, agad siyang sinalubong ng mga Sentinels dala ang kanilang pana. Sumigaw si John at sinabing, "Ako si John, mahal ko kayo at mahal kayo ni Jesus." Pagkatapos ay sinubukang ibigay ni John ang mga regalo niya sa tribo pero hindi ito tinanggap ng tribo. Nang muntik nang panain si John ng mga lalaki, napaatras siya at bumalik sa bangka ng mga mangingisda. Pero hindi sumuko si John at maya-maya pa ay bumalik ulit sa isla si John.
Sa pagkakataon na ito, lumapit si John sa isla habang kumakanta ng worship songs. Sinubukan din ni John na kausapin ang tribo sa pagsasalita ng Yosha, ang salita ng mga taga-tribo. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Kinabukasan, muling bumalik si John at sinubukang muling kausapin ang mga tao sa tribo. Subalit, tinawanan lamang si John ng mga ito. At ang lahat nga na na-experience ni John ay isinulat niya sa kanyang diary. Sa diary na ito, sinabi ni John na kapag nagsasalita ang mga Sentinelese, mataas ang tono nila at sinasabayan ng gestures. At makalipas nga ang 3 araw, tila nawala na ng pasensya at pag-asa si John dahil sinubukan na niya ang lahat pero hindi pa rin siya matanggap ng mga taga-tribo. Ngunit hindi ulit sumuko si John. Ayon nga sa kanyang diary, sinubukan ulit ni John na lapitan ang mga taga-isla. May sumalubong daw kay John na isang binata at sinubukan niyang bigyan ito ng isda. Pero imbis na tanggapin ang isda, pinana daw si John ng binata sa dibdib. At mabuti na lamang ay nasa dibdib ni John ang Biblia kaya hindi siya tinamaan ng mga pana. Tinanggal ni John ang pana mula sa Bible at ibinalik sa binata. Sa takot ni John, iniwan niya ang kanyang bangka at lumangoy na lang pabalik sa mga bangka ng mga mangingisda. At matapos nga ang pangyayari na iyon, nagdesisyon na si John na bumalik na sa Amerika. Ngunit dahil nawala ni John ang kanyang passport, naisip niya na hindi agad siya makakauwi, kaya nagdesisyon si John na ipagpatuloy ang kanyang expedition. Sa isip din ni John, kapag umuwi na siya, bigo ang kanyang misyon. Matapos ang pag-iisip, isinulat ni John sa kanyang diary ang mga katagang, "Karapat-dapat lang na ipakilala ko si Jesus sa tribo na ito. Huwag kayong magagalit sa kanila o sa Panginoon kapag napatay ako sa isla. Huwag niyo na din kunin ang aking labi." Sa diary, isinulat ni John na siya ay natatakot sa pwedeng mangyari sa kanila. Bukod doon, may isang page din sa diary ni John na tila kinakausap niya ang Diyos. Sinulat ni John sa kanyang diary ang mga katagang, "Kung gusto mo talaga na mapana ako at mamatay, sige. Bagamat mas magagamit mo ako kapag buhay pa ako. Pero para sa iyo, Jesus, ibibigay ko ang lahat ng kaluwalhatian kung anuman ang mangyayari. Ayoko pang mamatay, ngunit kapag nanatili pa ako dito, walang ibang mangyayari sa akin kundi kamatayan." November 17, 2018, inutusan ni John ang mga mangingisda na naghatid sa kanya sa kalagitnaan ng dagat na umalis na dahil mag-isa na lang siyang pupunta sa isla. Sa isip kasi ni John, kaya natatakot ang mga Sentinelese sa kanya ay dahil sa mga bangka ng mga kasama niyang mangingisda. Pakiramdam ni John, kapag wala ang mga bangka, mas malaki ang tsansa na tanggapin siya ng tribo at makonvert niya ang mga ito sa Kristyanismo. At nagpunta nga mag-isa si John sa isla sa huling pagkakataon. Matapos nga iyon, wala lang nakaalam kung ano talaga ang nangyari pa kay John. Dahil siya at ang tribo lamang ang nasa isla. Matapos nga umano ang ilang oras, bumalik umano ang mga mangingisda sa area kung saan nila iniwan si John. Nakita na lang umano ng mga mangingisda ang mga Sentinelese na hila ang labi ni John. At kinabukasan natanaw nga ng mga mangingisda ang labi ni John sa dagat at pagkatapos ay inilibing ito ng tribo. At dahil wala nang magawa ang mga mangingisda, nag-report sila sa mga pulis. Ang 5 mangingisda na tumulong kay John ay inaresto at ikinulong. Idineklara nga na si John ay pinatay ng mga taga-tribo at nag-umpisa nga ang mga pulis ng isang investigasyon. Pero matapos ang mahabang pag-uusap, nagdesisyon ang mga pulis na walang punto kung uusigin pa nila ang mga Sentinelese sa pagpatay kay John. Matapos ngang lumabas ang balita sa pagkamatay ni John, marami ang bumatiko sa ginawa ng lalaki. Ayon sa ilan, ang ginawa ni John ay pwedeng makaapekto sa mga Sentinelese. Inilarawan si John ng media na ignorant backpacker at aroganteng binata na gustong maging bayani. May nagsabi din na baka na-expose ni John ang mga Sentinelese sa mga pathogens na nakakamatay para sa kanila. Lalo na at hindi pa man na-expose ang mga Sentinelese sa mga bagay sa labas ng kanilang isla. Ayon sa All Nation, ang Christian group ni John, martir ang turing nila kay John dahil sa kanyang ginawa para sa Kristyanismo.
Naggalit naman ang tatay ni John sa All Nation dahil ito raw ang nag-brainwash sa kanyang anak na magpunta sa North Sentinel Island. At para nga sa tatay ni John, ang dapat sisihin sa pagkamatay ng kanyang anak ay ang All Nation at hindi ang tribo sa isla na mga inosente. Hindi na kailan pa na-recover ang labi ni John. Sinubukang magpunta ng mga pulis ng India sa isla pero bigo silang makuha ang labi ni John dahil aatakin sila ng mga Sentinelese. Base naman sa history, ang posibleng dahilan kung bakit ilag sa mga tao ang mga taga-tribo dahil ng taong 1880, isang British na barko ang naglayag papunta sa North Sentinel Island. Kinidnap ng mga Briton ang isang pamilya na may 4 na mga anak. Dinala ng mga Briton ang pamilya na ito sa Port Blair. Pero ang 2 mga magulang ay nagkasakit at namatay. Kaya naman nagdesisyon ang mga Brito na ibalik ang 4 na anak na mga nasawi sa North Sentinel Island. Ayon nga sa paniniwala, nagdala ng sakit ang mga bata at nahawa ang halos lahat ng mga Sentinelese. Kaya marami ang namatay na miyembro ng mga tribo. Simula nga noon, naging maingat na ang mga tribo sa taong darayo sa kanilang isla. At wala nga silang ibang choice kundi manlaban at pumatay para na rin sa kanilang kaligtasan. Ikaw, bakit sa tingin mo ilag na ang mga Sentinelese sa mga taong pumupunta sa kanilang lugar? Samantalang noon ay may pinayagan silang ilang mga tao na sila ay puntaan. Pero kung babalikan nyo ang ating video, mapapansin nyo na binigyan ng mga scientists ng mga nyog ang mga Sentinelese. Naniniwala ako na ito ang naging dahilan kung bakit tila naging magaan ang kanilang loob sa mga scientists. Lalo na ang nyog ay pangunahin nilang pagkain. Ikaw, ano ang iyong palagay? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!